Kuya Jay, kailan ka pa dumating? Tanong ni Carlo na mapansin na nakatatandang kapatid na nakaupo sa sala at nag-iisa. Ang tanging ilaw lamang niya ay yung nakasinding lampshade. Tumingin siya sa nakababatang kapatid at tumango. Amoy beer ka ha? Komento nito na maupo sa tabi niya. Di ako lasing, nakainom lang. Bakit? Ngayon lang kita nakitang uminom uli. May problema ka ba, kuya? Alalang tanong nito. As usual, babae na naman. May bahagyang ngiti siya sa labi nang sumagot. Kung hindi siya lasing, hindi siguro niya yun aaminin sa kapatid. Napangiti rin si Carlo. Meron pa bang bago? Diyan ka na naman na mahina eh. Sa babae? Ewan ko ba? He shrugged his shoulders. Sino ba yung babaeng sinasabi mo, kuya? Si Bea. Wala sana magiging problema kung di dahil kay Ana. Kumunot ang noo ni Carlo. Sinong Ana? Yung dati mo bang girlfriend na tinutukoy mo, Kuya Jay? Mismo. Umunat ng higa si Jason at tumingin sa kapatid. Pinaliwanag niya sa kapatid ang sitwasyon. Problema nga yan, kuya. Anito pagkatapos. Pero teka, di ba? Matagal na kayong walang relasyon dahil iniwan ka na niya? Tama ka. Pero tingin ko kay Ana desidido siyang maging kaming muli. Nagkausap na kami at inamin niya sa akin na ako lang ang lalaking minahal niya. Mahabang pahayag ni Jason. Iniiwasan naman ako ni Bea dahil ayaw niyang saktan ng kaibigan niya. Ano ba yan? Parati nilang may problema ka kapag nagmamahal ka, kuya. Anito. Basta ako, kung saan ka liligaya, sa kanya ako boto. Piliin mo sa kanila ang inaakala mong karapat-dapat na makasama mo sa pagtanda at maging tapat hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Higit sa lahat yung nagmamahal sa'yo ng totoo at minamahal mo rin. Napatawa si Jason sa kabila ng hapdi sa dibdib. Hanep pa. Daig mo pang nangangaral sa simbahan na, Father Carlo. Kung tutuusin, simple lang ang mga problema ng tao. Ang nagpapahirap lang sa paglutas ay ang mga agam-agam. Hindi pa nga nasusubukan, may takot ng darama. Kahit ano pa maging resulta na naiisip mong solusyon, parati mong tatandaan kakambal ng tagumpay, kapalpakan. Tumitig siya sa kapatid. Gets mo na? Tanong ni Carlo. Gets ko na po, Father Carlo. Nag-high five ang magkapatid. Sir Jason, nakita na ba kayo ni Miss Javier? Tanong ni Sander. Naroon ang kasamahan sa bahay niya. Nagkaayaan silang lumabas pero isinuhestyon niya na doon na lamang sila mag-inom sa halip. Oh! Maikling sagot niya at saka tinungga ang laman ng hawak na bote ng beer. Bakit mo na itanong? Tumitig si Xander kay Jason. Parang alanganin. Yung kasama ni Miss Javier na babae, may relasyon ba kayo sa kanya? Kasi sa tingin ko siya yung babaeng nasa picture. Yung naka-frame sa ibabaw ng desk niyo dati, tama ba? Ganun na nga. Ibinaba na Jason ang bote ng beer sa mesita. Pero matagal ko nang tinapos ang anumang namagitan sa amin ni Ana. Sandaling katahimikan. Alam mo, Xander, 5 taon na kitang kasama. Alam ko kapag may gusto kang alamin. Diretsahin mo na ako. Ano bang sasabihin mo sa akin? Napakamot sa ulo ang lalaki. Sir, palagay ko, tinamaan ako sa Ana na yon. Amin pa dito. Natawa si Jason. So, sinisiguro mo lang sa akin kung may relasyon pa kami ni Ana? Pues I'm telling you now, si Bea ang mahal ko at hindi si Ana. Hindi na kami magkakabalikan ni Ana kahit kailan. Ano? Okay ka na ba sa sinabi ko? Tumango lamang ito. Type mo pala. Bakit di mo ligawan? Ngayong alam ko nang wala akong masasagasaan, sisimulan ko na talaga yan. Anito. Teka, kung sumama ka kaya sa pagbabakasyon namin? Hindi ako pwede, sir. Alam niyo naman may hinahawakan akong bagong kaso. Sagot ng lalaki. Nagkibit balikat siya. Ikaw ang bahala. Baka maunahan ka lang ng iba kay Ana. Nagkatawanan ang dalawang lalaki. Pasado 2:00 na madaling araw, hindi pa rin makatulog si Bea. Pinili niyang lumabas ng kwarto at magpahangin sa hardin. Mula sa terrace, nakita siya ni Ana na nooy hindi rin makatulog. Sa kwarto ni Mumay ito natulog. Sa halip na sa kwarto nila kaya bothered si Bea. Hindi ka rin ba makatulog? Umupo si Ana sa tapat niya. Hindi. Maikli niyang tugon. Di makatingin ng diretso sa kaibigan. Mukhang pareho tayo na iniisip. Si Jason, di ba? Tama ka. Mahinang amin niya. Nakita niya dumilim ang anyo nito. Tatapatin kita, Bea. Kahit sino pang humadlang sa pagbawi ko kay Jason, hindi ko uurungan. Hindi ako patatalo.
Dahil alam kong kay Jason lang ako liligaya. Alam ko. Alam mo pala, hindi ba't tama lang layuan mo sa Jason? Usig ni Ana. Nag-init ang mga tenga niya. Bakit kaya hindi ikaw magsabi niyan sa kanya? Yun nga lang, hindi ko alam kung susundin ka niya. Asik niya. Pinipigilan ang kanyang sariling mapaiyak. Ana, wala kang dapat ika-insecure. Ikaw ang gusto niya. Hindi ba't ayan na nga ang pruweba? Itinuro niyang singsing na suot nito. May engagement ring ka na, kaya I'm sure sa Jason na nagbigay niyan sa'yo. Natahimik ito sandali. Hindi to engagement ring. Simbolo to ng paglaya niya sa nakaraan namin. Malungkot, naturan pa nito. Pero hindi ako susuko. Alam ko muli niya ako mamahalin. Kilala ko si Jason. Alam ko kung anong weakness niya. Matapang na sabi ni Ana. Siguro naman maliwanag sa iyong nais kong sabihin. Walang duda na pinipigilan mo ako sa anumang damdamin ko para kay Jason. Tama ba ako? Tanong niyang may tapang na rin. Hindi nilang kumibo si Ana. Tama ka, Anna Marie. Gusto ko si Jason. Pero wala akong planong agawin siya sa'yo. Kung kinakailangan na isakripisyo ko ang sarili kong kaligayahan, gagawin ko. Alang-alang sa'yo. At hindi ko rin nahayaan na si Jason na maging lamat ng pagkakaibigan natin. Huwag mo rin sanang isipin na magiging kontrabida ako sa inyong dalawa. Sisiguraduhin kong mapapasaya si Jason dahil hangad ko ang iyong kaligayahan. Kaibigan kita, tula ko natandaan na naging maramot ako sa'yo. Sinalubong ni Bea ang tingin ni Ana sa kanya. Maging ang paligid na kasabay sa pananahimik ng dalawa. Kung wala ka nang sasabihin pa, papasok na ako sa loob. Paalam niya rito. Sandali lang, Bea. Awat pa nito. Pasensya ka na sa akin kung ginawa ko to sa'yo. Sana intindihin mo na lamang ako. Kailan ba kita hindi inintindi? Pero Ana, bakit parati mong gustong mabuhay sa pighati? Bakit di mo subukang mabuhay nang di mo kailangan makipag-compete ka sa sarili mong tadhana, sa akin at sa sarili mo? Wala kang dapat patunayan sa kahit kanino, dahil lahat ng tao may karapatang lumigaya na hindi kailangan ipagpilitan ng di naman talaga nakalaan para sa kanya. Yun lang, at iniwan na ni Bea ang kaibigan. Nahulog naman si Ana sa malalim ng pag-iisip. Wow! Ang ganda naman dito sa Tierra Fuego. Bulalas ni Mumay nang makarating sila sa isa pang bahay bakasyon na ni Jason. Nagustuhan niyo ba? Nakangiting tanong ng binata sa tatlong babaeng kasama. Pero mas nakatingin siya kay Bea na hindi naman nakatingin. Buong biyahe tahimik to at gustong gusto niya na tong masolo para kausapin ang masinsinan. Ang totoo niyan, ang ganda talaga ng lugar mo, Jason. This is the right place for a honeymoon. Bulalas din ni Ana. Lalo pa tong namangha na may mapansin sa gitna na hindi kalayuan sa driveway. Is that a jacuzzi? Yup. Si Xander ang may idea niyan. Pasadya para sa private moments namin ng future wife ko. Ana Jason. May malaking waterfall sa likuran niyan. The cascading man-made waterfall is a sight to behold. Kailerang may sisentang mango trees. Kapag February, hitik sa bunga mga yon. Kwento pa niya. Napansin niya ang tamlay ni Bea kaya lumapit siya. Are you okay? Umiwas to ng tangkain niyang haplusin ang buhok nito. Oo, medyo napagod lang sa biyahe. Nakayuko ito nang sumagot. He sighed. May 5 bedrooms dito. Kayo nang bahalang mamili kung saan niyo gustong magpahinga. Tawagin na lang kay ni Nanay Tina kapag ganda ng tanghalian. Nagpaalam itong aakyat muna ng silid at isasama si Mumay. Naiwan sila ni Ana. Ikaw ba ang dahilan kaya iniiwasan ako ni Bea? Madilim ang anyo ni Jason nang sitahin ang dating kasintahan. Ayaw mo nun? Nagsiselo siya sa ating dalawa. Nakangiting tukso nito. Anong kalokohan to, Ana? Napansin ng lalaki na hindi nasuot ng babae ang singsing na ibinigay niya, pero hindi na yon mahalaga pa sa kanya. Don't fret. Sumakay ka na lang sa plano ko. Nagsalubong ang mga kainan ni Jason. Anong ibig mong sabihin? Lumapit ito at may ibinulong. Mula sa kinatatayuan ni Bea, sa puno ng hagdanan, yun ang aktong nakita niya. Come on, tanggapin mo na hindi na mapapasay si Jason. Anang isip niya. Sumalpot si Mumay sa harapan niya. Nagsiselos ka sa sweetness nila, no? Untag nito. Tumango siya. Kahit sinabi ni Jason na wala na silang relasyon, hangad ko pa rin ang tagumpay ni Ana. Alam mo, kung ako lang gusto ni Jason, siguradong kasal na ako at buntis agad.
Ewan ko ba sa'yo, Insan? Ang hina ng abilidad mo pagdating sa pagpapacharming sa lalaki. Kung ako may mukhang kagaya ng sayo, tiyak marami maglalaway sa akin. Pagbibida pa ng babae. Umirap siya rito at nagpatiunan na sa silid na gagamitin nila. Nagkukwentuhan lang sila sa silid. Ilang oras nang lumipas nang makarinig sila ng katok sa pinto. Hello ladies, magbihis na kayo at magsiswimming tayo. Bunga ni Jason sa nabuksang pinto bago pa man siya makalapit para pagbuksan to. Napataas ang kilay niya na mapansing nakaakbay ito sa kasamang si Anna. Ihintayin namin kayo ni Jason dun sa swimming pool. Ay Jason, ano ba? Tili ng babae nang kilitiin ng lalaki ang bewang nito. Ikaw ha, hindi mo pa rin nakakalimutan yung mga parting may kiliti ako. Para mga batang naghahabulan ang mga ito. Madapa sana kayo. Himutok ni Bea. Napansin niya ang natatawang pinsan. At bakit ka tumatawa? Sita niya rito. Mukha kasing Lenten season ang mukha mo eh. Nagpa siya si Bea na tuluyang umiwas kina Jason at Anna. Minabuti niyang maglibot sa paligid ng bahay bakasyonan. Lihim na nangiti ang dalaga nang mula sa hilera ng imported pine trees, natagpuan niya sa dulo ang firing range. Ginala niyang tingin at may nakita siyang isang katiwala ni Jason doon. Sinabi niyang gusto niyang subukan ang firing range. Agad tong tumalima. Matapos mailigay ang mga bala, binigay sa kanya ang caliber 45. Tinarget niyang isang kahoy na hugis tao. At matapos sa isang putok ng baril, ay sunod-sunod na iyon ang dalaga. I'm impressed. Hindi ko alam mahusay ka palang humawak ng baril. Pumalakpak si Jason habang papalapit sa dalaga. Nandito ka na naman. Angil niya rito. Narinig kong putok ng baril kaya nagmadali akong pumarito. Baka na kung sino na kasing binabaril mo eh. Di niya pinansin ang sinabi nito. Sandali, may mali sa forma mo. Lumapit ito sa likuran niya. Pinalibot ang mga braso sa kanya at tinalong sa mga palad ang mga kamay niya may hawak ng baril. Tatanggi pa sana siya pero mahigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. O ganito ha, para wala kang mintis sa bawat putok mo. Isipin mo na lang ng pinaka-ikiniinisan mong tao ang nasa target para bullseye. Kinalabit niya ang gatilyo. Tumama ang bala ng baril sa bahaging puso ng hugis taong kahoy. Matagal na ganoon ang ayos nila, pero tila walang gustong maunang kumilos. Baka naman gusto mo nang bitawan ng kamay ko. Oo nga no, bakit di mo sinabi ka agad? Pang-asar ni Jason. Iwanan mo na ako, pwede? Nakasimangot na aniya. O tinatarayan mo na naman ako. Paglalambing nito na pinisil pa ang baba niya bago siya nakaiwas. Ngiti na ba dyan? Yung ngiting magpapaganda ng araw ko. Che? Tigilan mo nga ako, Jason Henares. Asik niya. Kala mo ba madadaan mo ako sa... Magsasalita pa sana si Bea na may magsalita sa likuran nila ng binata. Jason Henares, sa wakas nagkita na tayo. Nahihintakutan na pumunta siya sa likuran ng binatang kasama. 5 lalaki na armado ang nasa harapan nila. Nagtiim ng bagang sa Jason. Kilala niya ang matandang lalaking Chinese na isa sa mga kaharap nila ngayon. Alam kong magkikita tayo dahil hahanapin mong pumatay sa kapartner mong si Gugo. Alam na Jason 3 bala pang natitira sa baril na hawak niya. Hayop ka? Dahil sa'yo hindi ako makalabas ng Pilipinas dahil sa whole departure order inisya sa akin ng immigration. And worse, hindi ko may tuloy yung mga plano ko dito dahil wala na ako mapagkakatiwala ang tao bukod kay Gugo. Naghahanap lang ako ng tiyempo at finally ito ng araw na hinihintay kong maiganti ko ang pagkamatay ni Gugo. Jason! Nag-aaral ng bulalas ni Bea. Ano bang hinihintay mo? Tapusin na natin to, Jen? Nagpapatok si Jason at naging hudyat yun ng sunod-sunod na barilan. 3 ang bumagsak sa kasamahan ni Jen, subalit may tama sa Jason sa balikat at tiyan. Nakalugmok to sa lupa at wala ng bala. Itinutok dito ng matandang Chinese ang hawak na baril. No! Jason! Hysterical na bulalas ni Bea. Muling umalingaw-ngaw ang 2 putok. Bumaksak si Jen at ang isa pa sa mga kasamahan nito. Napatakbo si Bea palapit doon sa binatang nagligtas sa kanya. Hindi niya na namalayan pa ang nangyayari sa kanilang paligid. Ang assistant pala sa firing range ang bumaril kay Jen at sa isa pang kasama nito. Di dito napansin ang pagdating ng 5 dahil nagtungo to sa comfort room.
Nang marinig ito ang putukan, agad tong bumalik at tamang-tama naman. Tinamaan ng bala nito si Jin na naoy babaril na kay Jason. Nabigla siya nang may tumabig sa kanya. My God, Jason! Mabilis na niyakap ni Ana ang walang malay na lalaki. No! Mabilis kumilos ang mga alalay ng binata. Agad na isinakay ito sa kotse. Sumama si Ana at naiwan si Bea, tulala sa bilis ng pangyayari. Lumapit sa kanya si Mumay. Pinsan, okay ka lang? Si Jason, baka tuloy na siyang mawala sa akin. Oh my God, ayoko mawala sa Jason. At tuluyan ng umiyak si Bea. 3 araw na nakalipas mula nang mabaril si Jason, pero wala pa ring malay ang binata. Hindi umalis sa tabi nito sina Bea at Ana. Ikaw naman na magpahinga. Simula kagabi hindi ka pa natutulog. Simula ni Bea na mapansing namumugto ang mga mata ng kaibigan. Ayoko magpahinga. Gusto ko pag nagmulat ng mata ni Jason, ako unang makikita niya. Hinimas-himas na babae ang kamay ng pasyente. Nawalan siya ng kibo, tila napansin niyo ng kaibigan. I'm sorry sa sinabi ko, Bea. Wala akong ibig sabihin. Hindi kita gustong saktan. Wala yun. Alam ko namang ikaw din ang hahanapin ni Jason kapag nagkamalay siya. Pinilit niyang umiti kahit nahihirapan. Sige, ako na lang ang uuwi. Bea? Huminga siya na malalim. By the way, baka nga pala bumalik na ako sa Amerika. Hindi mo hihintayin ang pagising ni Jason? Hindi na siguro. Total, nandyan ka naman, Ana. Mahinang tugon niya. Halos pabulong lang na lumabas sa kanyang bibig ang mga binitawang salita. Kailan ang alis mo? Napilitang tanong nito. Wala pa akong definite plans. Bahala na kung kailan. Ikaw mas naman ako kay Jason kapag nagkaroon na siya ng malay. Sige, aalis na ako. Paalam niya rito. Agad na siyang umalis dahil hindi niya gustong umiyak sa harap ng kaibigan. Eksaktong pagsara ng pinto, tumulo ang luha niya. Natagpuan na lang niya ang sariling nagdarasal sa chapel. Di niya na napigilan na mapaiyak. May problema ka ba, iha? Mahinang tanong ng isang tinig sa tabi niya. Nag-angat ng ulo si Bea. Sister Rose! Bulalas niya na makilala ang madreng kaibigan. Iha, kamusta? May problema ka ba? Usisa nito. Meron po, sister. At hindi ko po alam kung tama pa ba ang desisyon ko. Sige, sabihin mo sa akin ang iyong problema at makikinig ako. Mungkahi pa nito. Kinuwento niya sa madre ang gumugulo sa puso at isipan niya. Maging ang plano niyang pagbalik sa Amerika at tuluyang ipaubaya si Jason sa kanyang kaibigan. Hinawakan na matanda ang isang kamay niya. Nadarama kong hindi mo gusto ang gagawin mong yan na paglayo sa taong mahal mo. Hindi ang paglisa ng kasagutan sa problemang hindi mo pa natutuldukan. Lumayo ka man pero ang iyong puso, isipan at kaluluwa, parating isisigaw ang pangalan ni Jason. Hindi ka rin magkakaroon ng katahimikan. Mas madaling takasan na lang ang hinaharap na problema. Sa paglipas ng panahon, hindi ko namamalayan. Nilipas din ang problemang tinatakasan mo. Mahinang tugon ni Bea. Yan ba talaga ang gusto mong gawin, iha? Ang tuluyan ng kalimutan sa Jason. Sa tingin ko po, yun talaga ang nararapat. Matamis na ngiti lang ang ginante ng madre sa dalaga. Parati mong tatandaan na ang bawat nangyayari ay may dahilan. Ngayon, nasa atin kung tayo naghihintay o lalayo na sa ating mga problema. Madalas duwag tayo na alamin ang buong katotohanan sa ating mga tanong o problema at kadalasan din tayong nagpapasikip ng ating mundo. Ang sakin lang, kung gaano kakatapang sa naganap, nangarap na magandang bukas, dapat may tapang din tayo pag dumarating na rin ang kabiguan. Totoong masakit ang mabigo, lalo na sa pag-ibig. Pero kapag natutunan mo ng harapin to, sa sunod na muling mangyayari to sa'yo, sigurado ko, matapang mo na silang mahaharap. Hindi napigilan ni Bea na mapayakap sa madre at napaiyak. It's alright, iha. Kumalas ang madre sa pagkakayakap sa kanya. Napaikli lang ang buhay ng tao. Kung alam mo lang kung ano makakapagpaligaya sa iyo, huwag mo tikisin ang iyong sarili. Naiintindihan mo ba ako, iha? Nagpahid ng luha sa pisngi si Bea at tumingin sa madre. Opo, sister. At maraming salamat po. Matamis nang ngitian siyang muli ng madre. Bakit nga po pala kayo narito sa Pilipinas? Tanong niya maya-maya. Meron akong kapatid na bibisitahin sa Baguio. Isa rin siyang madre.
May dinaanan akong isang kaibigan na doktor dito at mamaya ipupunta na ako ng Baguio. Tumango lamang siya. Huwag kang mababahala, iha. Hayaan mong ang Diyos sa maghanap ng solusyon sa problema mo. Kung gusto mo habang pinag-iisipan mong sinabi ko, pwede kang sumama sa akin sa Baguio. Mungkahi ng madre na makita niyang lungkot sa mukha ng dalaga. Palagay ko, sister, kailangan ko nga na isang lugar at tahimik para makapag-isip ako. Sige, tayo na. Lumipas ang 2 linggo na kalabas na ng ospital sa Jason. Nanatili pa rin itong inaalagaan ni Ana. Kasalukuyang nagpapahinga si Jason sa kanyang kwarto nang pumasok doon ng babae. Kahit nakapikit siya, alam niyang may ibang tao sa loob ng silid. Ano kailangan mo? Nanatiling nakapikit ang binata. Kailangan mo lang inumin ang gamot mo. Magaling na ako. Hindi pa, Jason? Dumilat siya. Pinasadahan ng tingin ng dating kasinta na nakasuot ng short shorts at sleeveless blouse. Uulitin ko sa iyo, Ana Marie. Magaling na ako. Now, pwede mo na akong iwan at bumalik ka ng muli sa Amerika. Walang emosyong sabi niya. Jason, akala mo magbabagong pagtingin ko sa'yo? Dahil na alagaan mo ako? Hindi ba napagkasundoan na natin na magiging magkaibigan na lamang tayo? Kaya nga pumayag akong pagsilosin si Bea. Saglit na hindi nakakibo ang babae. Umupo sa gilid ng kama at hinaplos ang mukha niya. Jason, hindi ko pala kayang iwanan ka. At magkunwaring okay lang kahit si Bea ng mahal mo at hindi na ako. Pinalis niya ang kamay nito. Ana, please, ayokong saktan ka. Pero alam mo kung anong totoo. Pero wala na si Bea. Bulalas nito. Bumalik na siya ng Amerika. Umalis siya nang di niya inaalam ang kalagayan mo habang comatose ka. Matiim na tumingin siya sa babae. Paano ko sabihin sa kayong narito pa rin siya sa Pilipinas? Pansamantala siyang nakatira sa isang kumbento sa Baguio at isang madre ang nagdala sa kanya doon. Nagawa niyang lumayo dahil sa iyo, Ana. Hindi kanya gustong saktan. Alam mo ba na dahil sa sobrang pagpapahalaga niya sa pagkakaibigan ninyo, mas pinili niyang isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan? Tapatin mo nga ako. Sinabi ba sa'yo ni Bea ang tunay na damdamin niya para sa akin? Tell me. Di ka agad nakakibo si Ana. Damn it, answer me. Oo, inamin niya sa akin na mahal ka niya. Pero kaya kong tapatan yung pagmamahal na binibigay sa ni Bea. Hihigitan ko pa, Jason. Napahagulhol ito. Bakit lang natin ibalik yung sa atin? Di naman mahirap gawin yun, diba? Total, kilala na natin ang isa't isa. Thank God at hindi tayo nagkatuluyan. You know why? You are selfish and sick. Wala ka nang inintindi kundi ang sarili mong kapakanan at kaligayahan. Tell me, paano kung mamahalin mo rin ang isang taong kagaya mo? Kung nagkataon na ikaw ang pinakasalan ko, sigurado ko, pagsisisihan ko rin. Tama na. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang babae. Lahat ng kasalanan ko sa'yo, pagsisisihan ko na, Jason. Nagbalik ako para bumawi sa'yo. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, maaayos ang lahat. Pinahid ni Ana ang mga luha. He sighed. Matagal na kitang pinatawad, Ana. Sana naman maluwag mo nang matanggap na nagbago ng lahat sa atin. Sandaling katahimikan. Gaano mo kamahal si Bea? Tanong nito. Huwag mo nang alamin, masasaktan ka lang. Gusto kong malaman, Jason. Tumingin siya rito. Higit pa sa buhay ko. Muling nanubig ang mga mata nito. Ako, galon din ba ang pagmamahal na binigay mo sa akin? Ana, pinahihirapan mo lamang iyong sarili. Naroon ang iritasyon sa boses ni Jason. Mas minahal mo ba si Bea kaysa sa akin? Patuloy ni Ana. Damn it, Jason. Sagutin mo ko. Sigaw ng babae. Oo, masigit pa ang pagmamahal ko kay Bea kaysa sa'yo. Dahil alam ko ang damdamin sa akin ni Bea walang kasing busilak at dakila. Walang pagmamaramot at totoo. Tinitigan niya ang babae na nakita niyang nagulat sa kanyang sinabi. Walang paalam na iniwan ni Jason si Ana. Damn! Pabagsak na inihiga ng binata ang katawan sa kama. Ilang sandali pa'y muli siyang bumangon. Inabot ang cellphone sa side table at pumindot ng numero. Xander, kumpirmado bang nakuha mong information tungkol kay Bea? Confirmed, pero 3 araw mula ngayon, matutuloy na ang pagbabalik niya sa Amerika. Kung ganoon, pumunta ka rito. Samahan mo ako papunta kay Bea. Okay. Matapos tapusin ng tawag, pumasok na si Jason sa banyo. Bea, may bisita ka. Bahagyang naguluhan ng dalaga nang marinig ang sinabi ng isang madre. Bagaman alanganin nagtungo siya sa lanay kung saan sila tumatanggap ng bisita. Di niya inaasahan na makikita roon. Kamusta ka na, Bea?
Ana! Malapad nang umiti ang babae. Paano mong nalaman na nandito ako? Takang tanong niya. Di na mahalaga yon. Ang importante nagkita tayong muli bago ko tuloy ang bumalik sa Amerika. Gusto ko kasi sa pag-alis ko'y wala ka ng sama ng loob sa akin. Wala akong sama ng loob sa'yo. Pero dahil sa akin nagpaubaya ka kahit alam mong sa Jason lang kaligayahan mo. Nakakahiya dahil sa akin nagulong buhay mo. Ang buhay ninyo ni Jason nagulo ko. Ginagap ni Ana ang kamay niya. Mapapatawad mo pa kaya ako, Bea? She smiled. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan na mahal mo pa rin si Jason. Hindi kailanman naging kasalanan ang magmahal, Ana. Mahinahong aniya. Salamat. Ngayon mapapanatag ng isip at puso ko na sa pag-alis kong to. Inamin sa akin ni Jason na masigit kanyang mahal kaysa sa akin. Ngumiti si Ana. Noon ko pa naman alam yon. Hindi ko lang matanggap. Kita mo nga hindi niyo man lang maamin sa akin noon na hindi pala siya sundalo kundi NBI agent. Ibig sabihin, hindi buo yung tiwala niya sa akin. Ana, wag ka mag-alala. Tanggap ko na hindi na ako mahal ni Jason. Ikaw na yon, Bea. Walang makapang sabihin ng dalaga. O paano, aalis na ako. Mamayang gabi ang flight ko kaya kailangan makaluwas ako ngayong umaga. Bye, Bea. Sandali. Pigil niya sa babae. Sasabay na ako sa'yo, Ana. Gusto ko nang makita muli si Jason. Ano ba yan? Sigaw ni Ana. Na ilang beses nitong in-start ang kotse, ayaw pa ring umandar. Bigla na lang yung huminto sa gitna ng highway. Bakit? Ayaw ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Bea. Lumingon siya sa likuran, sa bus na paraan. Napatingin si Ana kay Bea. Nakita nito ang pag-aalala at pananabik na makita niya kaagad si Jason. Kung gusto mo, Bea, iwan mo na ako. Alam ko naman gusto mo nang makita si Jason. Suhestyon nito. Sigurado ka ba? Oo naman. Total marami namang bus paluwas ng Maynila. I'm sure makakarating ka na sa... Teka, alam mo ba kung saan mapupuntahan si Jason? Nangiti si Bea. Sabi ng puso ko, sa San Ildefonso, Bulacan daw. May rest house doon si Jason. She smiled dreamily. Sige na, larga. Ba't pa ka pati ako mahawa pa ng pagiging corny mo? Biro pa ni Ana. Inggit ka lang. Mabilis na lumabas si Bea ng kotse. Ang unang bus na dumaan agad niyang pinara. Bago sumakay doon, nag-flying kiss pa siya sa kaibigan. Gumanti naman agad ng ngiti si Ana. Napansin ni Jason ang pananahimik ni Xander habang nagmamaneho. Napano ka? Paano pa ako makakadiskarte kay Ana? Paalis na pala siya ngayon pabalik ng Amerika. Malungkot na sabi nito. Kagagaling lang nila sa kumbento kung saan tumuloy si Bea ng ilang linggo. Ngunit malas na, hindi nila ito ay nabutan doon. Ipinaalam sa kanila ni Sister Rose na sumabay si Bea sa kaibigang si Ana. Dumalaw ang huli at nagpaalam na aalis na ng bansa. Si Bea naman pupuntahan daw siya. Di man sila nagkita ngayon ng babaeng mahal. Alam niya magtatagpo rin sila. Alam ng puso niya kung saan niya ito hahanapin. Sandaling nag-isip si Jason. Alam mo, Xander, kung si Ana ay nakatakda talaga para sa'yo, ang kapalaran ng bahalang gumawa ng paraan para magkasama kayo. Makahulugang sabi niya. Sana nga, maikling sagot ng lalaki. Tumingin si Jason sa kanang bahagi ng labas ng kotse nang may mapansing pamilyar na babae. Nadaanan nila ang kotse nito. Xander, sandali, sigaw ni Jason. Agad na nagpreno si Xander. Bakit? Tarantang tanong nito. Dininig ka ng kapalaran. Tumingin ka sa likuran natin sa nakahintong kotse at pagmasdan mo yung babae. Utos pa nito. Tumalima ang kasamahan. Nanlalaki ang mata nito na makilala ang babae. Si Ana! Masayang sabi nito. Ngayon pa lang, congratulations na. Binigyan ka na ng solusyon sa problema mo kay Ana. Ikaw naman ngayon ang dumiskarte. Mukhang nasiraan, sir. Kung ganon maiwan ka rito. At ako na magmamaneho at luluwas ng Maynila. Sandaling nawala ng sasabihin ang binata. Hoy Xander, kumilos ka na. Natatabang sabi pa ni Jason. Paano? That's an order. Hindi ka na bababa, sir? Hindi na. Sigurado ka? Ano bang nangyayari sa'yo at pinagpapawisan ka ng malapot? Hindi yan napigilan ang matawa. Sir, suportahan niyo naman ako. Hoy Ramirez, hindi ka na bata.
Ilang beses nagbuntong hininga si Xander. Pagkatapos tinignan ng sarili sa rearview mirror. Hindi ka naman inaasahan na ganito pala kabilis ang sagot ng kapalaran sa aking problema. Bilisan mo at baka si Bea ako'y hinihintay na. Teka, isa niyo naman pupuntahan si Miss Xavier? O sisa ni Xander? Bakit hindi na lang natin itanong kay Ana? Hindi na kailangan, dahil alam kong isa ang lugar na pupuntahan nun, sa Bulacan. Ana, may maitutulong ba ako? Tinignan ng babae ang nagmamay-ari ng boses nito na nagsalita mula sa likuran niya. Xander, anong ginagawa mo dito? Mahabang kwento. Tipid lang nang umiti ito. And she was mesmerized by his smile. Nagkatitigan sila. Um, Nandito ka ba para tulungan ako? Matamis nang umiti si Ana. Gano'n na nga. Kung gano'n, ano pang hinihintay mo? Matutuloy ba ang alis mo kapag ginawa akong kotse mo? Biglang tanong ni Xander. Bakit mo tinatanong? Dahil gusto ko lang malaman. At kung umalis ako, ano namang koneksyon nun sa'yo, Xander? Malulungkot ako. Pigil lang iting gustong sumilay sa mga labi niya. At kung di ako umalis, anong gagawin mo? Liligawan kita? Kung ganun, gawin mo ng kotse ko at simulan mo ng paniligaw mo sa akin. Tumango ang binata. Tinignan ang sira ng kotse at muling tumingin kay Ana. Mukhang matatagalan akong ayusin ang sira nito. Kahit matagal, okay lang. Nagtaka si Bea nung abutang madilim ang buong bahay ni Jason sa San Ildefonso. Inaasahan niya kasing naroon si Jason. Bagaman alanganin, tumuloy na rin siya sa loob ng bakuran. Nang pihitin ang doorknob ng main door, napangiti si Bea. Hindi nakalak ang pinto. Nandito nga si Jason. Kinapa niyang switch ng ilaw sa gilid ng pinto. Namangha siya sa dami ng petals sa iba't ibang klase ng bulaklak sa sala. Di na niya napigilan ng mapaiyak dahil sa sobrang galak ng kanyang puso. Tinuloy-toy niya ang daang nilagyan ng petals at sinunod ang mga notes naroon. Pick the red tulip on your right. Nanginginig ang kamay na kinuha ang tulip ni Bea. May simpleng note na nakasulat sa kapirasong papel. Natatandaan mo ba nung sinupladahan mo ako sa airport? How can I forget those eyes? They were full of promises, love, and tenderness. Step forward and pick the white tulip. Basa ng luha sa pisngi ni Bea. Mas gusto na lang niyang takbuhin si Jason sa itaas pagkatapos yakapin at halikan ito. Pero gusto niya ring namnamin ang pagmamahal ng binata na unti-unting ipinapahayag sa pamamagitan ng mga bulaklak na nakapaligid sa kanya. Akala ko mas pipiliin mong punta ng tirahan ni Mumay when you said you want your freedom back, but then you opted to stay with me. I was overwhelmed with so much joy. Muli niyang nabasa ang kasunod na instruction. Step forward, then stop when you reach the first step of the stairs. Pick the red box and open it. Sinunod muli niya iyon. Pakiramdam ni Bea lahat ng nagaganap slow motion. Nung buksan niya ang red box, wala yung laman, pero may note sa mismong box. My sweet little tigress, come to my room and I'll show you what's inside the box. Much love, Jason. Mabilis ngang pumanhik si Bea. Pagbukas niya ng pinto ng silid, si Jason na nakangiting naghihintay sa kanya ang nabungaran niya. Sinalubong siya nito ng yakap. Pinagsaluhan nila ang halik ng bawat isa. Matagal yon. Kapwa humihinga ng dalawa ng pakawalan ng isa't isa. Akin ang red box at naritong sorpresa. Excited na saan nito. Agad na inabot iyon ng dalaga. Binuksan ng lalaki ang red box. Ang laman ng red box na ito ay dumukot sa hangin si Jason at inilagay sa red na kahon. Pag-asa, pagtitiwala at respeto at dumukot muli sa hangin ang binata. Pagmamahal na walang hanggan. Oh, Jason! Tuluyan na ngang naiyak si Bea. Kumala sa pagkakayakap si Jason, dinukot sa bulsa ang tunay na laman ng kahon. Lumuhod pa ito sa harapan niya. Will you marry me, my sweet little tigress? Yes, yes, Jason Henares. Bulalas niya. At ito ang magiging simula ng isang napakagandang kwento sa pagitan ng dalawang taong nag-iibigan. Mahirap ang pag-ibig kung nagmula sa maling akala, ngunit sa tamang komunikasyon, pag-unawa at pagmamahal,
maaaring magbago ang itinakda. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ingat po tayong lahat.